Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, tatak alas 7:43 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Pintor kulungan ang bagsak makarang maaresto sa bypass operation kagabi sa lungsod. Headlines. Drug suspect naman arestado rin sa bypass sa Mother Barangay Tamuntaka. Headlines. Pulis nakaligtas sa nangyaring pamamaril sa Dato Saudi ang Patuan, Maguindanao del Sur kagabi. Headlines. SK Kagawad patay matapos saksakin ng tiyuhin sa Libungan, Cotabato. Headlines. Isang bata patay, dalawang iba pa pinaganap makarang tangi na malakas na alon sa isang resort sa General Santos City. Namuno naman sa Maguindanao del Sur. Headlines. Ardana Team ininspeksyon ng mga gusali sa Cotabato City kasunod ng magnitude 7.8 lindol kahapon. Headlines. Klase naman sa Cotabato City, balik na ngayong araw. Headlines. 6ID JTFC agad na naglunsad ng disaster response matapos ang lindol sa Mindanao. Headlines. OCD12 nanawagan sa mga netizen na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Headlines. MPW BARM nakikipag-ugnayan na sa DPWH consultants ng ADB para sa Flood Resilience Project sa Lanao del Sur. Headlines. Mole humiling ng mas mataas na budget para palakasin ang mga programa para sa mga manggagawang Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama kami yung tagapagbalita ko si Radyoman Eb Sabang at Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, kalaboso ang isang lalaking pintor makarang mahuli sa bypass operation ng Police Station number 2. Alas 2 ng hapon kahapon sa bahagi ng Rosarez number 13. Kinilala ni Police Station number 2 Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspect na si Dennis Bastes alias Yogyog, 29 anyos, residente ng San Pablo, Rosarez number 11. Nakuha mula sa kanya ang isang maliit na silyadong pakete na naglalaman ng suspected drugs sa may timbang na 0.08 grams na nagkakalaga naman ng 544 pesos. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa laban sa kanya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasa kote rin mga kasama sa bypass operation ng Police Station 3 Drug Enforcement Team ang lalaking street level individual SLI 1:40 kahapon sa Purok, Magkong, Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Cleby Kabutahi ang suspect na si Dato Marjuk Idris, 52 anyos, may asawa, residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng drug busters sa suspect ang dalawang pakete na naglalaman ng ininalang shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga ng 680 pesos. Nasa lakap cell na ng Presinto 3 ang suspect habang inihanda na ang kaso ng paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita mga kasama, oras natin 6 o 7:45 ng morning, maswerteng nakaligtas sa pamamariling isang 51 anyos na pulis na kinilalang si Police Staff Sergeant
Samsudin Abdullah, nakatalaga sa Datu Saudi MPS, makarang barilin alas 8:10 kagabi sa bahagi ng Barangay Salvo DSA o Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa panayam ngayong umaga kay Maguindanao del Sur PPO Information Officer, Police Captain Jesip Tamayo, binabaybay umano ng biktima ang kalsada sakay ng kanyang puting Toyota Avanza mula sa kanyang duty ng ito'y pagbabarilin. Yes po, kagabi po ito nangyari, no, bandang 8:10 ng gabi. Habang yung ating pong membro ng kapulisan na naka-assign po dito sa may Datu Saudi MPS, si Sergeant Samsudin Abdullah ay katatapos lamang po ng kanyang duty na 6 to 8 na nag-checkpoint doon sa nasabing bayan. While nung siya ay pauwi, sakay nung kanyang Toyota Avanza, suddenly, no, pinaputukan ito ng hindi pa tukoy, no, ng mga suspect at tinarget yung ating pulis na doon habang mamaneho ng kanyang sasakyan. Luckily, wala naman itong tinamong malalang sugat, kundi mga galos lamang dahil doon sa mga talsik ng bubog ng kanyang sa pintana ng nabasag na sasakyan at naitakbo naman ito agad ng ating mga responding police. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay nito mga kasama sa inisyal na investigasyon, sinundan naman ng mga suspek sa kanang motorsiklo ang biktima at binaril pagsapit sa pinangyarihan ng krimen. Nagtamo si Abdullah ng tama sa kanyang kamay mula sa nabasag na salamin ng kanyang sasakyan na mabilis ding isinugod sa ospital. Blanco pa ang mga otoridad sa maaaring motibo ng krimen habang patuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Police habang nagmamaneho. Nakamotor siya. Sa ngayon po, patuloy pa pong inimbisigan. Tinitigan pa po, no, kung may kinalaman doon sa kanyang trabaho kasi nakita naman natin na sa kanyang trabaho is 6 to 8 katatapos lang ng kanyang duty. Kaya inimbisigan, no, baka mamaya may nakatalo siya or meron siyang nahuli na posibleng nagalit sa kanya or baka po meron pa pong ibang dahilan. So patuloy pa po yung investigation about that. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, patay ang isang lalaki makarang pagbabarilin ng di pa tukoy na sospek sa barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, pasado alas 3 ng hapon. Kinilala ni Sultan Kudarat MPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismail Madin ang biktimang si Mukhtar Baganday, may asawa, residente ng barangay Alamada ng nasabi pa rin bayan. Sa impormasyon o sa inisyal investigasyon ng PNP, makikipagkita umano ang biktima sa mga pinaniniwalang sospek malapit sa mga kabahayan nang bigla itong paputukan ng 3 beses gamit ang short firearm. Tumama o tinawa ng biktima sa mukha na sinubukan pang isugod sa paggamutan para bigyan ng agarang lunas pero nalagutan ito ng hininga. Blanco pa ngayon ang PNP sa motibo ng krimen at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Binaril mga kasama hanggang sa mapatay ang isang lalaki habang naglalakad lang sa gilid ng National Highway sa Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alauna ng madaling araw. Kinilala ni SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismail Madin ang biktima na si Jasper Landito Pusta, 47 anyos, iwalay sa asawa, residente naman sa Barangay Nituan sa Parang, Maguindanao del Norte. Kinumpirma mismo ng kanyang mga kamag-anak na taga Torres sa bayan ng nagpakilalang biktima. Isinugod pa ito sa pinakamalapit na pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Na-recover naman ng Soko team sa crime scene ng 3 basyo ng bala na ginamit sa krimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasamang oras, dead on arrival sa pagkamutan ang 25 anyos na SK Kagawad na kinilalang si Rochelle Shane Flores Asuke. Makarang saksakin ng kanyang tiyuhin na nakinilalang si Timothy Flores sa Purok Rose, Barangay Barungis, Libungan, North Cotabato. Sa report ng kapulisan, nagtabo ng tawa ng saksak ang biktima sa dibdib na tumagos naman sa kanyang baga at puso. Nagugat umano ang insidente sa isang komprontasyon sa pagitan ng sospek at kapatid ng biktima at habang nagtitinda ng barbecue ang kapatid ay nagkaroon umano ng tensyon sa sospek na nauwi sa pananaksak kay Chinchin. Nang ito ay dumating kasama mga kaibigan, kasalukuyan nakakulong na ang sospek at nakatakdang sampa ng kasong murder habang patuloy ang investigasyon sa insidente. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.51 ng umaga mga kasama, kinumpirma naman ni Buluan na Maguindanao del Sur Vice Mayor Dato Jazir Kuya King Mangulodato ang pagkasawi ng isang menor de edad na residente ng Buluan habang dalawa pa ang nawawala matapos tangayin ng malakas na alon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa isang beach resort sa General Santos City. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ng opisyal, ang pamilya ng mga biktima ay tumungo lamang sa General City upang salubungin ang isang kamag-anak na OFW mula sa Saudi Arabia. Dahil madaling araw ang flight, pansamantala silang nanuluyan sa Water Grand Resort kung saan naligo sa dagat ang mga bata kinabukasan nang maganap ang insidente. Hindi na umano nagawang mailigtas ng mga magulang ang mga bata sa kabila ng kanilang pagsisikap. Patuloy naman ang search and retrieval operation para sa mga nawawalang biktima. Kasamaang paalad, meron tayong isang casualty no June 8 nung nagkaroon ng 7.8 lindol sa bayan ng dito sa General Santos City banda. At itong family nito ay galing sa municipality ng Buluan at ang Manguindanao Municipality. Ang nangyari sa kanila kuya is sumundo sila ng OFW na kamag-anak nila galing sa Saudi. At kasi madaling araw yung flight ng kamag-anak nila, nagstay muna sila doon sa Water Grand Resort. At nung umaga ng nung lindol is naligo yung mga bata. So, may kasama rin daw silang adult. So, nung naliligo yung mga bata, naglalaro yung mga bata doon sa dagat, doon sa baybayin, sa part na mababaw, yung lindol, gumalaw yung lupa, umatras yung tubig at bumalik daw yung tubig at kinain yung mga bata ng tubig. So, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, 6 na bata ang nasangkot sa insidente matapos sa malakas na paggalaw ng tubig dagat kung saan 3 rito ay nakaligtas. Isang nasawi habang 2 patuloy na pinaghahanap. Ayon pa kay Vice Mayor Manguindanao, ayon pa sa paunang salaysay ng mga survivor, naglalaro sila sa baybayin nang biglang lumakas ang paggalaw ng tubig makaraan ng lindol habang matapos ang lindol. Bagamat may lifeguard umano sa resort na nagbabantay at nagtangkang sumaklolo, hindi agad nalapitan ng mga bata dahil sa lakas ng alon at agos ng tubig. Yes, meron tayong 5-6 na mga bata na doon sa ating mga So meron tayong 3 survivor, isang namatay, yung si Samina Ali, 14 years old, yung taga Sarangan na Manguindanao Municipality, at meron pang missing na 2 na taga Buluan, si Raid Manigid, 9 years old, at si Ersad Kadatuan Mama, 7 years old. At ito RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7.54 ng umaga. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50+. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.55 ng umaga mga kasama, sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita na balik na sa normal na klase sa Cotabato City. Ayon sa Memorandum Circular number HR number 26-135 na inanunsyo ni Mayor Muhammad Ali Bruce Matamalaw, maaari nang magpatuloy ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cotabato City. Ito ay kasunod ng paunang structural at safety assessments na isinagawa ng Office of the City Engineer, CDRRMO, BFP at iba pang frontline agencies na nagsabing ang school buildings ay ligtas at angkop na gamitin para sa pagpapatuloy ng klase. Patuloy pa rin ang pagsusubaybay at validation activities upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel, ayon pa sa memorandum. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Sa dagdag ng mga balita, agad na inaktibo ng 6th Infantry Campilan Division Joint Task Force Central ang kanilang humanitarian assistance and disaster response operations matapos ang lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes. Mabilis na deploy ang mga tropa upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya sa pagsasagawa ng damage assessment, paglikas ng mga residente, monitoring ng insidente at iba pang emergency response activities. Ayon kay Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6th ID Joint Task Force Central, handa silang magbigay ng karagdagang tulong kung saan kailangan man o kailanman kakailanganin. Patuloy ang koordinasyon ng 6th ID Joint Task Force Central sa ibang disaster response agencies upang matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong komunidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 7:57 na po ng umaga mga kasama. Walang nakikitang dahilan ng power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maaaring ipatupad sa kabila ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Sinabi sa DXMO ni NGCP Government Relation and Regional Affair Lead Specialist Engineer Bernadette Buak na wala namang naitalang major damage sa kanilang mga transmission line maliban na lamang sa mga linya ng mga ilang kooperatiba na sanhi ng mga pagkawala ng power supply. Bahagyang nagkaroon lamang umano ng mabilisang power interruption noon sa Tacorong substation ng NGCP, ngunit nananatiling normal ang takbo ng mga transmission line sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Normal po ang ating Sultan Kudarat Substation supplying entire Cotabato City and parts of Maguindanao del Sur, parts of Maguindanao del Norte, and parts of Cotelco P. Palma. So wala po kaming monitor na power interruption sa facilities ng NCCP sa Sultan Kudarat Substation. Gayon din po ang ating Kidapawan Substation, wala pong apektadong linya o facilities doon. Meron lang pong na-monitor na power interruption sa linya ng Cotelco na nagsusupply naman sa malaking bahagi ng Cotabato Province. Pero na-restore po siya agad at around 8:08 a.m. Apektado po ang ating dalawang substations ng NGCP within Southeastern Mindanao area. May naitala pong power interruption along Tacorong DSA sa Tacorong substation natin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, 6 na linemen ng Cotabato Electric Cooperative Incorporated ang ipinadala sa General Santos City bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Socoteco 2 na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay General Manager Joel De Guzman Jr., line ng deployment na mapabilis ang power restoration efforts upang maibalik agad ang serbisyo ng elektrisidad na malaga sa mga tahanan, negosyo, industriya at tanggapan ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sinabi ni GM De Guzman, ang grupo ay napatungong Jensen upang personal na masuri ang lawak na pinsalang dulot ng nasabing lindol. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Impunto alas 8 ng umaga mga kasama, nagpadala ang ilang construction firm sa North Cotabato ng mabibigat na kagamitan upang suportahan ang clearing operation sa Sarangani Province kasunod ng matinding pinsala dulot ng magnitude 7.8 na lindol. 2 excavator at 2 dump truck na ang pinadala sa mga apektadong lugar upang tumulong sa pag-aalis ng mga debris at paglinis sa mga kalsada at estrukturang naapektuhan ng pagyanig. Ayon sa ulat, bahagi ito ng mas malawak na pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan sa Region 12 matapos manawagan si Governor Emilio Lala Talinio Mendoza ng agarang suporta para sa mga lalawigan at lungsod na lubhang naapektuhan ng sakuna. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa rin balita, huwag magpalaganap ng fake news. Itong panawagan ng Office of the Civil Defense Web sa publiko, partikular na sa mga netizen. Ayon kay Director Rodrigo Susmeña, ito'y kasunod ng magnitude 7.8 na lindol nung Lunes. Ayon sa opisyal, ang maling impormasyon ay nagdudulot lamang ng takot at pangamba sa mga apektadong residente. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang tamang paggamit ng social media sa panahon ng sakuna upang magkatulong na mabilis na paghatid ng tamang impormasyon at maiwasan ang panig sa mga komunidad.
Pananawagan ko rin sa ating mga TikTokers, no? Sa ating social media practitioners. Maraming kumakalat ngayon ng mga social media clips na rene-rewind yung mga nangyayari noong 2019 na mga earthquake, no? Rene-repost nila ngayon. That creates misinformation. That creates panic and that is hurting our information environment. Maraming nako-confuse at sana iwasan natin ito. Let us report responsibly. All together, we hope address all of these challenges now in our front. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:03 ng umaga mga kasama sa layuning palawakin ang saklaw ng mga umiiral na programa nito para sa mga manggagawa sa Bangsamoro. Nagmungkahi ang mga opisyal ng Ministry of Labor and Employment Dumole ng karagdagang alokasyon sa Tier 2 budget sa Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM sa isang technical budget hearing para sa fiscal year 2027. Itinampok sa panukala ang malaking pagtaas sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng ministeryo upang matugunan ang mga estratehikong plano at itinakda ng opisina. Inihayag ni Mole Minister Muslimin Sema sa kaniyang pambungad na pananalita na ang pagtugon sa mga pangangailangan ng labor sector sa riyon ay nangangailangan ng mas malaking budget para sa susunod na taon. At binanggit na marami pang mga kababayan na naghihintay ng pagkakataong magkaroon ng disenteng trabaho at matatag na pamumuhay. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sungin niyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umagang ito ng Miyerkules, 10 na sa buwan ng Hunyo 2026. Bago tayo magpaalam, good morning muna kay Sir Jerome Apura. Good morning. At magandang umaga rin kay Ella Mustafa at Nars. Good morning. Gandang morning po sa inyong lahat. Diretso Balitang. Sa ngalan po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Jule Di Mapalaw. Kawin ito kapag balita, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, kasama rin natin sa kabilang silid sa ating technical at digital Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Once again, Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.